naguluhan sila kahapon, di nila alam kung anong gagawin nila. GP, ano ba ang gagawin ng tatlong AFP official na to? Kung hindi ako nagkakamali, mga kababayan, dito po ay magsasalita sila hinggil po tungkol doon sa bagay kung saan ginamit po ang acknowledgement receipt ng AFP doon sa Youth Leadership Summit na ginamit nila VP Sara Duterte to justify yung kanilang expenditure. Na sinabi po ng Armed Forces, teka lang, kahit piso, wala kayong ginastos dito sa Youth Leadership Summit. Bakit nyo ginamit ang aming acknowledgement receipt? Mga kababayan, sa makatuwid dito, ididiin nila ng gusto ang kampo ni VP Sara Duterte na sila po ay sadyang sinungaling dahil para makalusot, gagamit sila ng acknowledgement receipt ng iba. OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta sa Day 17 ng impeachment trial ni VP Sara. Alamin natin ang highlights sa agenda report ni Hannah T. Live mula sa Senado. Hannah. Pinky, required ang pagkakaroon ng common sense para maging isang special disbursing officer. Yan ang hirit ni Private Prosecutor Amando Ligutan kay Gina Acosta sa gitna ng pag-question o pagtanong sa kanya kaugnay ng confidential funds. Sabi daw... Okay, mga kababayan, normal naman yan eh. Kahit sa ang uri ng trabaho, dapat may common sense. Hindi ka man totally smart, diba? At least, mga kababayan, naiintindihan mo yung nature ng trabaho mo, naiintindihan mo yung designation mo, naiintindihan mo yung description ng trabaho mo. 'Di ba? Hindi pwedeng, mga kababayan, tatanggapin ka diyan, 'di ba? Na wala kang maitutulong. Not unless, mga kababayan, kagaya ni Gina Acosta, 'di ba? Na makikita po natin talagang sunod-sunuran, 'di ba? Merong lace, mga kababayan, na nakalagay dito sa leg niya. Oh. Kaya hindi niya napapansin. Pagdating ng panahon, siya po, mga kababayan, ang mananagot dito. Ni Ligutan kanina, common sense na wag pumirma sa isang dokumento kapag sa tingin niya ay mali ang nilalaman ito. Pero sabi ni Acosta, meron daw siyang utak. Pakinggan natin ang ilan sa mga nangyari sa impeachment trial kanina nang tinatanong na si Acosta kaugnay ng confidential funds. Hindi ba ito isang scam o tahasang panlililag sa pera ng kababayan? Argumentative. Inihirit ulit ng House Prosecution Team na scam ang naging proseso sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President. Sa Day 17 niya ng impeachment trial ni VP Sara. Una nang umamin si former OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta na hindi niya alam kung paano ginastos ni Colonel Raymond Dante La Chica ang 500 million peso worth of conflict funds mula 2022 hanggang 2023. Kay La Chica niya kasi binigay ang pera, kahit bawal ito at siya ang dapat na accountable officer na hahawak nito. Wala na rin daw dokumentong makakapagpatunay na si La Chica nga ang tumanggap nito. Binawi kasi ito ni La Chica sa kanya, oras na makapagtali si Acosta ng mga kailangan para i-report ang paggamit ng confi funds sa COA. Yan ang may utak, mga kababayan. Nasaan kaya ang utak ni Gina Acosta? Ay ko. Ikaw ang SDO? Wala kang hinahawakan na katibayan na inirelease mo yung pera dito kay La Chica. Piruin mo, ikaw ang SDO, may utak ka kamo, pero ipinabawi mo, mga kababayan, yung mga acknowledgement receipt. Oh. Piruin mo, sabi nga ni modus operandi, ito yung standard operating procedure nila na paulit-ulit nilang ginagawa na kapag may utos sa taas, ganito yung gagawin mo, ganyan gagawin mo, ganito gagawin mo, bla bla bla. Oo lang ng oo. After po na tapos ko na aking liquidation, na isubmit po na po sa CUA. Sa CUA. Doon yun na po sinuli yung... Kinuha na po niya, Your Honor, kasi nakaliquidate naman po kami. So wala na po sa kamay niyo, nasa kamay na po niya?
Wala na po sa akin, Your Honor. Patay Tila tayo dyan. unusual ito para kay Private Prosecutor Amando Ligutan dahil walang patunay na natanggap nga nila Chika ang pera. Argumentative ito para sa depensa. Kinwestiyon naman ni Ligutan kung usual process ba ito noong si Acosta rin ang naging disbursing officer sa Davao City ng alkalde pa si VP Sara. May Latin term po tayo dyan, ma'am, ha? May. Method, a procedure. Ito yung modus operandi. Nyo, ibibigay yung pera sa isang security officer, hindi banded, tsaka babawiin, sinasabi mo, ng pinagbigyan ng pera ang acknowledgement receipt. Modus operandi in English, in simple English, it means method, a procedure, nakagawian, practice, modus. Tama po ba? Objection, Your Honor. Giit ni Presiding Officer Francis Cheese Escudero, may double meaning ang modus operandi, kaya gumamit siya ng terminong standard operating procedure. Dito na sumagot ng oo si Acosta. Umamin din si Acosta na aware siyang may ilang acknowledgement receipts mula kay La Chica na kulang sa impormasyon. Kinwestiyon na rin daw niya Dito sila, actually dito na diin mga kababayan, no, sa tanong na yan na kumbaga ni-rephrase nitong si Presiding Officer Cheese Escudero, ginamit niya kasi sabi argumentative daw. Mga kababayan, ng modus operandi masyado daw harsh, di ba? So ginamit ni Senator Cheese Escudero, mga kababayan, ng salitang standard operating procedure. Ganito ba ang nakagawian ninyo? Minatagalog or SOP? Opo, Your Honor, patay tayo dyan, huli. Mga kababayan, ganon na ganon ang ginagawa nila sa tuwing magre-release ng pera, mga kababayan, 'di ba? Nandoon yung expenditure, nandoon yung ARs. Tapos yung mga ARs na yan, kapag na-release na yung pera, babawiin yung mga ARs. Ganon na ganon, mga kababayan. Hindi ba naiisip ni na Gina Acosta, mga kababayan, na teka, wala akong pinangahawakan dito. Banded ako. 'Di ba? Yan ang may utak, banded ako. Pero ibinibigay ko lang, nire-release ko agad-agad yung mga ARs na dapat nakatabi dito. Alam nyo kung bakit, mga kababayan, na hindi niya naisip yon? Kasi nung sila ay nasa Davao, SDO pa rin siya, ganun din ang ginagawa nila. Hindi nga kasi siya nagka-problema nun. Paano? Pinapasa nila yung mga report sa DILG. Sino naman, mga kababayan, ang magpa-plug sa kanila? Kung ang DILG doon, local government nila, mga kababayan, di ba? Takot po sa mga Duterte. Sino ang magpa-plug sa kanila? Ngayon, itong si Gina Acosta, mga kababayan, nakagawian na nila ito. Nakasanayan na. Kaya sabi niya siguro sa isip niya, wala naman, di man ako na-plug noon, hindi man ako nagkakaso. Ngayon, yari ka. Diba? ito noon. Pero sagot nila Chika sa kanya, confidential ang activities na isinasagawa nila. Una nang sinabi ni Acosta na sa naging utos ni VP Sara, binigay niya ang confidential funds kay La Chica kahit bawal itong ipasa sa hindi naman accountable officer. Para sa prosekusyon, walang naging sapat na hakbang para i-account ang paggamit ng pondo ng bayan kahit may panuntunan daw sa tamang paggastos ng confidential funds. Pinky, may bagong batch ng mga detestigo para sa impeachment trial ng BICE. Yan yung tatlong bagong dati ng military officers na una nang tumestigo sa Kamara kaugnay ng confidential funds naman ng DepEd. Pero hindi bahagi ng mga ipinasampina itong si Colonel Raymond Dante La Chica na tumanggap ng OVP confidential funds kahit bawal ito. At sa kabila kasi nung tila pagpunto ng spotlight kay La Chica kanina doon sa trial kaugnay nga nung alleged misuse of confidential funds, hindi raw pwedeng i-compel ng Senate Impeachment Court ang prosecution na ipatawag itong sila Chica. Pinky. Hana, so nasaan ngayon sila Chica? At bakit nga ba daw hindi pa siya pinapatawag ngayon ng prosecution? Remember, sabi kanina ni Presiding Officer Cheese Escudero, siya yung star. Pinky,
Pinky, sa ngayon, sila Chika ay nasa unattached or unassigned status sa gitna nga yan ng impeachment trial ni VP Sara. Pero sa ngayon, wala pa tayong information kung nasaan specifically itong sila Chika. Pero seryoso na raw kinokonsidera Pero meron ako nakuhang balita mga kababayan. Mukhang pinalipad na raw ng ibang bansa ito. Hindi ko lang sigurado pero yan yung mga usap-usapan ngayon, mga ka-GPnatics. Pero hindi po tayo certain dyan. ang House prosecution na ipatawag bilang witness itong si La Chica, pero as a matter of practice daw ng kanilang kampo, kailangan nilang i-revisit yung listahan ng mga testigo sa kung sino ba yung dapat ipresentang mga witness before the Senate Impeachment Court. Sa kabila naman yan, Pinky, kinumpirma Kita nyo mga kababayan, yung defense ay hinihiling nila na dapat i-revisit kung sino daw yung mga inihanda or pinag-usapan doon sa pre-trial. Di ba? Doon sa kanila, pwede naman talaga, di ba? Hindi limited kung sino yung iprinisenta sa pre-trial, hindi naman ibig sabihin na sila lang ang ihaharap. Kaya nga sabi po, mga kababayan, natatandaan ninyo, sabi ng prosecution, sila ang magde-decide kung kailan, di ba? Kung hindi na, or kung ihaharap pa nila ang kanilang mga witness. So, strategy po nila yon mga kababayan. At kung ipapaalam nila ito o hindi, ay strategy din po nila yan para mabigla or magulat po yung defense na hindi nila mapaghandaan. Na, kumbaga mga kababayan, tawag dito, suspense, di ba? May suspense. Na ito mga to, hindi nila pwedeng makausap or ma-preempt mga kababayan na baka mamaya magkaroon ng sabuatan o makausap itong mga tao na to, maaring iniiwasan yon. Na hindi po yun, mga kababayan, parang sabi ko nga, nabigla itong depensa kahapon na itong mga AFP official ay ihaharap ngayong araw. ng prosec na tila naging star nga itong sila Chica sa testimonya ni Acosta ngayong araw. Pinky. Pero Hana, na-establish ba kung may nagamit na confidential funds sila Chika para sa personal na interes? Ayon, Pinky, kay Gina Acosta kanina, base doon sa line of questioning ni Presiding Officer Cheese Escudero sa kanya, wala raw ginamit na pera para sa personal na interes itong si La Chica. At pagdating naman doon sa kung paano ba ginastos ni La Chica, yung natanggap niya nga na 500 million peso worth of confidential funds mula 2022 to 2023. Sabi ni Acosta kanina, hindi na raw niya alam kung paano ito ginastos ni La Chica dahil wala raw siya sa field at nag-rely or umasa lang siya doon sa trabaho ni La Chica bilang head ng VP SPG. Balik sa'yo, Pinky. Maraming salamat, Hana T. Nag-uulat ng Aray ko po, mga kababayan, wala na siyang alam. Hindi po natatapos sa hindi po natatapos na pagkatapos ibigay ni Acosta ang pera dito kay La Chica ay doon na lang. No? Kailangan po ng accountability dito kasi kailangan natin malaman kanino ba talaga napunta yung pera. 'Di ba? Dahil hindi niya alam kung kanino napunta, baka mamaya may pinuntahang bulsa. 'Di ba? Baka mamaya mga ka-GPnatics, ibinigay ito kay La Chica kasi sabi nga kahapon ni Senador Cheese Escudero, 8 yung pinagbigyan. Hindi mo alam kung kanino binigay ni La Chica. Ibinigay mo yung pera kay La Chica, 8 yung pinagbigyan, within a day, ina-disburse yung pera. Sabi mo, hindi mo alam kung wala ka ng idea kung saan napunta. So, ibig sabihin, hindi mo rin alam kung ito ay binulsa. Kasi napaka-imposible na 8 magkakaibang lugar, 'di ba? Luzon, Visayas, Mindanao, napuntahan ng isang tao lang na itong walang iba kundi si La Chica. 'Di ba? Hindi ka ba nagtataka doon? May utak po ako, Your Honor. Kaya ngayon, yung utak na pinagmamalaki